Are you G? Hi guys! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda niya kachismasang Kim Pao. Wala na pong iba ang lukaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, eto na. Diba nga? Yung unang-una pa lamang na pinaplano, ay hindi naman pinaplano, na-announce na pala na magkakaroon ng segment itong si MJ, talagang ang Kim Pao ang nire-request. Pero wag ka ngayon ay mayroon pong espesyal na interview si MJ kina Kim and Paolo. Are you G na ba? Ayan. So mayroon na pong nilapag na ilang episodes itong si MJ na papanoorin natin sa RUG. Pero bago pong lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. At bilang panimula, narito, hayaan nyo magbasa ako ng ilang komento mula po sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat ko na rin sa inyo pong pagkukomento at pagtutok sa ating mga update. First comment po natin mula kay Ma'am Shirley Alulod. Maganda rin gabi, Ma'am Shirley, shout out sa inyo. Ang sabi niya rito, balita ko nga po may binigyan si Pao ng gitara. Pero ang sabi nga, sa binigyan ay bawal at wag ipopost. Well, actually, yung bawal ipost ay yung iba pang mga ginawa ni Paolo na nakapagpasaya sa mga staff, mga kasama sa trabaho. Yun. Pero yung pagbibigay ng gitara, wala daw siyang narinig na sinabi ni Paolo na wag ipopost. Siguro nakalimutan na ni Pao. Maybe dahil akala niya, matik nang alam na ng mga tao na kapag sa kanya galing, wag ipopost. Pero dahil makulit si uploader, ay ibinahagi niya since wala rin naman ngang sinabi si Paolo again na paalala. So, safe naman daw siguro. and I don't think na magagalit si Paolo Avellino kasi may katwiran naman si Kuya, hindi ba? And ayun nga, tungkol sa wag ipopost, wag nang ipaalam sa social media, ganun talaga si Paolo Avellino. Ever since daw po. Merong ang pigil na pigil magkwento kapag tinatanong, Paolo Avellino, pag hinihinga ng opinion na tungkol kay Paolo, sabi nila ay, basta si Paolo mabait, napaka-generous. Yun lang yung masasabi nila. Generous si Paolo Avellino. Puro ganun. Yung papaisip ka, ano ibig sabihin nila? Napaka-generous ni Paolo. Wala silang ibang words kay Paolo, kundi napakabuti, napakabait ni Paolo. Sabi pa nila, kung alam nyo lang. Diba? Pigil na pigil sila. Because may pakiusap na rin si Paolo na wag nang ipaalam, wag nang i-post. Yun yung tunay na ugali ng taong bukal sa puso ang pagbibigay. Diba? Hindi na kinakailangan i-please sa mga tao, namigay ako, mabait ako. Hindi siya ganon. Diba? Okay na sa kanya salitang thank you. Maraming salamat. Hindi na kinakailangan pang pagsigawan na siya tumulong or may ibinigay. Kakatuwa ang isang Paolo. Sobrang generous talaga. And si Kim Chiu may binanggit din po na tungkol dyan, si Paolo daw talaga napaka-generous. Mas si Paolo yung generous. Tapos last Christmas, may post na ganito na parang gift na sang tambak, gano'n. And nanguhula yung mga fans kanino galing. Basta, sabi nila, may nakita kasi silang card na galing kay Kim Chiu, baka daw galing kay Kim. Pero, meron din galing kay Paolo. So, nanguhula sila kanina talaga daw galing. At may nag-comment doon na kay Paolo yan. Kasi si Paolo, yung yung ugali niya tuwing Christmas, ganon. Nagbibigay siya ng mga goods. Nagbibigay siya sa mga staff. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Walhati Tenedero, kay Kim, ngayon palang umuusbong ang kasikatan. Sikat na siya pero ngayon lang nakikita ng mga tao kung anong
kung gaano kabusilak at mapagkumbaba ang pagkatao niya. Hindi magbabago ang paghanga ng tao kay Kim kahit sino pa ang ipareha sa kanya. Lalo ngayon, ang galing niyang umarte. Si Kim hindi maarte at nang aakit ng kapareha. Bagkus, kinaiibigan niya ang mga lumalapit na kinakaibigan niya ang mga lumalapit na kalalakihan. Si Paulo, subukan din pumareha sa iba. Trabaho lang. So, ayan, okay, open pala si Mamawalhati na magkaroon ng ibang kapareha sa trabaho, sila Kim and Paulo. Katrabaho lang naman daw. And they agree kay Kim Chiu na hindi niya kinakailangan mangakit ng mga nakaka-partner. Kasi, no need naman na, effortless. Malayo pa nga lang siya. Nabibighani na sa kanya. Huy, grabe nga yun. Anyway, totoo rin naman yung tungkol sa ngayon pa lang, nakikita ng mga tao kung gaano kabusilak at mapagkumbaba si Kim Chiu. Bakit ko nasabi? Bakit ako agree sa sinabi ni Mamawalhati ngayon pa lang umuusbong? Kasi si Kim Chiu mapagtago rin ng kanyang pagtulong. Ngayon lang talaga napabalita yung pagtulong niya kagaya ng sa Lindol, yung milyon-milyon talaga pinakawalan niya to help her kababayan sa Cebu. Grabe. Kasi nga, mapagtago siya ng mga tinulong niya. Parang si Paul Avellino. Kaya nga hanggang ngayon, ang impression ng mga tao kay Pao, seryoso, misteryoso, suplado, barumbado, ganyan. Kasi nga, patago sila kung gumalaw at tumulong. Ngayon, nakikita ng mga tao how kind Kim Chiu is. Kung gaano kabusilak pala ng puso niya at mapagkumbaba. Alam nyo kasi mga tao, hilig kasing manghanap ng resibo. Like, meron kayo mababasa. Hindi lang kina Kim and Paulo, sa ibang artista. Laging sinasabi, kung kayo tumutulong na lang sa mga nangangailangan ganyan, na wala silang kaalam-alam na tumulong na to ng tahimik. Pero dahil wala silang kaalam-alam, ang alam lang nilang gawin ay batikusin. So, ganun na nangyayari kay Kim because wala silang alam sa ginagawa ni Kim Chiu. Ayun yung para silang ang latang walang alam na napakaingay. Pero ngayon, dahil may resibo na kikita na, ayun, at nakikita ng mga tao na busilak pala talaga ang puso ni Kim Chiu. Grabe, milyon yun, ha? Yan ang hirap sa atin. Aminin na po natin na bilang tao na minsan talaga is to see is to believe. Yun, na kailangan may resibo para maniwala parate. Ganon. Yung mga tao lang talagang kagaya ng mga bashers, walang masama doon kung minsan, ha? Na to see is to believe yung paniniwala. Ayan. Sa mga bashers naman, minsan, hanap na resibo, pero pagka binigyan mo, hanap na naman kung mga mema lang. Yun yung halata mong mga bashers talaga. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa segment ni MJ Felipe na RUG. Ayan, ang post po ni MJ sa season na finale ng RUG, ito todo na namin. Can you guess? So, ayan, may nilapag po siyang ilang episodes na natin pong dapat na abangan. Sa October 13 to 17. Ang tanong, kanino ang mauuna dyan? Diba? Sa 13 ba ang Kim Pao? Sa 14, 15, 16, o sa 17? Kailan sila dyan? So, ito yung mga nilapag niya mga episodes dapat abangan. Yung first dyan, kilala nyo naman na, yung naka-red na yan, si Kimi. Halatang Kim Pao po ang guest ni MJ. Itong dalawa, ito po yung ilan pa sa mga aabangan sa segment niya na RUG. Pero syempre, so much excited po tayo dito po sa episode ng Kim Pao. Ito yung dapat nating abangan kasi talagang hinaantay ng mga fans na mag-step up si MJ at magbigay na ng isang napakatapang na katanungan sa Kim Pao. Huy, grabe.
Matatanong nga kaya niya ng diretsahan sila Kim and Paolo? Abangan po natin yan. Ayan, October 13 to 17. Kailan kaya ang segment dito? Ang episode ng Kim Pao. And meron akong napanood na kung saan, may pagtanong na nga po na manghang si sila Kim and Paolo na hot seat ni MJ. Anyway, hanggang dito lang po man aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod kong chikas. Maraming po salamat.